20% discount sa gamot, kainan at iba pang bilihin. May libreng sine at parking pa. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng mga kababayan nating senior citizen. Pero paano nga ba mas ma-enjoy ito ng mga kababayan nating elderly? Kasama natin ngayong hapon si National Commission of Senior Citizens Chairman Franklin Quijano at pwede rin kayong makisali sa aming talakayan. Mag-post lang ng inyong mga komento o suhestyon sa aming Facebook page. Chairman, magandang hapon po and welcome to the program. Sir, parang nakamute po yata kayo. Yeah, magandang hapon, Miss Mencho, at magandang hapon sa lahat na tagapanood. Alright, so Chairman, kanina sinabi na nga natin yung iilan sa mga benepisyo na na-enjoy ng ating mga senior citizens. Pero sa kasalukuyan, ano-ano pa po ba ang mga benepisyo ng isang senior citizen sa ating bansa bukod po doon sa ating mga nabanggit kanina? Well, ang unang nakikita kong bago pa lang binigyang pansin na ating pamahalaan, Miss Mencho, ay yung health program na kung saan may binaba na 43 billion na nanggagaling sa national government at idinaan sa health insurance system natin sa PhilHealth na ang mga senior citizens at halos lahat or in fact lahat covered ng health insurance. So whether member ka ng SSS, GSIS or for a time in the past hindi ka nagbayad, kasali ka pa rin na magkaroon ng libreng annual regular medical, dental, optical, and ear examination. So, ito po ay napakalaking tulong sa ating mga senior citizens at sana po lahat na senior citizens ay magpapa-examine, magpapa-annual regular medical check-up nang sa ganon. Malaman natin yung katayuan ng pangangatawan ng lahat ng senior citizens at magawa natin ng hakbang lalong-lalo na sa maintenance medicine, sa exercise at sa nutrition. But sa mga hindi po nakakaalam kung paano po mag-avail niyan, very quickly lang po, saan ba sila dapat pumunta para mag-avail nung yearly check-up na yan? Na libre? Well, Miss Mencho, kung sila ay miyembro ng PhilHealth, then they will have to coordinate with the accredited PhilHealth provider na mga diagnostic laboratory and clinic. At kung hindi man sila miyembro pa, then it's high time na magpamiyembro ng PhilHealth and makipag-coordinate including the local government, tumutulong naman ang local government ng mga accredited PhilHealth laboratories ay maging malapit sa mga senior citizens. Alright, pag-usapan po natin itong isinasagawang database po, ano po ang konsepto nito? Well, ang database actually, Ms. Mencho, kasi bago pa lang ang National Commission of Senior Citizens and we realize wala pong database tayong nakukuha immediately. Nung pumunta tayo sa PSA, ang alam natin may numero pero walang mga pangalan. Okay. So, having known na walang pangalan, nakikita natin na ang pamamaraan is to go through the LGU or go direct to the senior citizens. Ang mga senior citizens ay marunong na rin gumamit ng cellphone at kung ang mga cellphone nila ay medyo modern, pwede nang doon na mismo sa cellphone makapag-rehistro. Okay. Kaya yun po yung online registration ang proseso is yung senior citizen will connect directly with the commission. When that happens, magkakaroon tayo ng data generated na manggagaling mismo sa senior citizens. Okay. Now, kung may mga senior citizens na hindi gaanong marunong mag-encode doon sa cellphone nila, pwede namang tawagin natin ang tulong ng mga anak at apo. May mga kapitbahay pa nga na pwedeng tumulong. So we are actually benefiting out from it. This is modern technology and answering the call of government that our decision should be data generated, should be data-based. Okay, so paano po pag-verify
Paano po pag-verify, sir, na tama yung information na binibigay po sa inyo ng mga senior citizens at totoo yung impormasyon na binibigay nila online? Yung reply actually nila is based on candor and truth. Eventually, when the transfer of functions, kasi sa ngayon, Ms. Mencho, ang trabaho ng DSWD ay nandyan pa. Hanggang yung distribution ng social pension, yung centenarian ay nasa DSWD pa, we are still awaiting the transfer. Okay. When the time comes na may transfer na yung trabaho, hindi na po mahirap dahil may online registration na tayo and we will be able to validate, verify, and authenticate the responses in the online registration ng ating mga seniors. Okay, so sa ngayon, so ano po ang pagkakaiba ng pagpaparehistro sa Office of the Senior Citizens Affairs sa inyong grupo, sir? Well, we are actually considering the registration of the senior sa Office ng Senior Citizens Affairs as secondary data. We would like to say na ang national government may have a better perspective if the national government will have the primary data. In fact, hindi lahat ng mga field, kung pinakita nyo po yung online registration form, Ms. Mencho, may mga fields doon na wala sa OSCA. For instance, nagtatanong tayo sa OSCA kung nilagay ba nila yung skill set. I think maraming mga OSCA na hindi sinali yung ano ang abilidad ng senior citizens. Ngayong panahon na ito, na-realize namin na mahalaga ito dahil may mga senior citizens na tumutulong pa sa enterprise development, sa development ng mga barangays at mga munisipyo. And so, making use of the ability, the skill sets, the experiences of the senior citizens would be one advantage ng online registry, lalo na kung ma-organize natin ang barangay at bayan-bayan ng mga senior citizens na tutulong sa ating bansa. All right. So, skill set is one, health profile is the other. So, there are many data that we would hope we would be able to create programs so that kung kompleto yung programs natin, makakatulong tayo sa ating bansa.